Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Rosemia Marquez mula sa Manila Police District. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang Police News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nakatanggap ng parangal ang Police Community Affairs and Development Group at Police News Network sa pangunguna ni Police Brigadier General Vina H. Guzman, Director PICAG sa isinagawang ASEAN Excellence Awards 2026 sa Okada, Manila, Parañaque City. Tinutukan niya ni Patrolwoman Sari Bernales. Nag-uwi ng matatayog na pagkilala ang Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group at ang Police News Network sa ginanap na ASEAN Excellence Achievers Awards 2026 noong Agosto 18 sa Okada, Manila. Tampok sa mga pinarangalan ay si Police Brigadier General Vina H. Guzman, ang Direktor ng PICAG para sa ASEAN Excellence in Public Service and Community Relations, habang kinilala naman ang PNN bilang ASEAN Excellence in Media and Communication Platform na tinanggap ni Police Lieutenant Colonel Brenda O. Garcia. Pinarangalan din sina Police Captain Charity Vicente sa kanyang mahusay na pamamahala sa media platforms at si NUP Loreto Bonifacio Concepcion para sa kanyang kontribusyon sa pampublikong pamamahayag at advokasya sa kapakanan ng mga hayop. Isa pong napakalaking karangalan ang kilalanin at tanggapin po ang ASEAN Excellence for Public Service and Community Relations. Maraming salamat po sa pagkilalang ito at sa pagkilala niyo po sa pambansang pulisya. Maraming salamat din po sa organizers ng ASEAN Excellence, headed by Ma'am Benjamin Magina, sa patuloy po na pagsuporta sa Police News Network, sa police at your service at yung mga media programs po ng Philippine National Police. Isa po itong magsisilbing po itong inspirasyon para patuloy po namin gawing mabuti aming trabaho at makakaasa po kayo na ang inyong pambansang pulisya po ay patuloy na magbibigay ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Muli po, maraming salamat at magandang po sa inyo. Ang magkakasunod na pagkilalang ito ay nagpapatunay sa patuloy na dedikasyon ng PNP na patatagin ang tiwala ng publiko at palakasin ang ugnayan sa komunidad sa pamamagitan ng tapat, mabilis at transparent na paghahatid ng impormasyon. Saludo sa mga kapulisan natin. There are 275,000 of you, and during my professional career as a political scientist, I have worked with you a number of times. Trying to reform the PNP provides the pivotal role for our peace and order. Tumaas pa ang quality ng kanilang serbisyo sa ating bansa. So saludo sa inyong lahat.
Sa tulong ng mga makabagong platform tulad ng PNN, patuloy na itinataas ng PKG ang antas ng serbisyo publiko at integridad upang mas mapabilis na maipatupad ang mga programang naglalapit sa pambansang pulisya sa mamamayang Pilipino. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. Sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong 39 counts of qualified rape, arestado ang 47 taong gulang na lalaki sa operasyon ng Dolores Municipal Police Station sa Dolores, Abra. Patrolwoman Maria Ella Garcia sa report. Matagumpay na naaresto ng mga otoridad ang tinaguriang number 1 most wanted person regional level sa kasong 39 na bilang ng qualified rape of a minor sa barangay Talugtog, Dolores, Abra. Nito lamang ika-18 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ang sospek na 47 taong gulang, may asawa, construction worker, tubong Tineg, Abra at residente ng nasabing lugar. Ang sospek ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable German Fabro Ballesteros III, presiding judge ng Family Court, 1st Judicial Region, Branch 1, Bangged, Abra. Kaugnay ng 39 na bilang ng qualified rape of a minor sa ilalim ng mga kaukulang criminal case numbers na walang inirekomendang piyansa para sa mga nasabing kaso. Ang operasyon ay sinagawa ng pinagsanib na pwersa ng mga operatiba na pinanguna ng Dolores Municipal Police Station, katuwang ang RIU-14, RID, PNP SAF, 1st at 2nd Abra PMFC at 15th Ofort Maneuver Company, RMFP-15 sa ilalim ng Coplan, Map Island. Ang nasabing sospek ay kasalukuyan nang nasa kustodiya ng Dolores Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon bago ito i-turn over sa kinauukulang korte. Patuloy ang Abra Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Charles L. Dumalig, Provincial Director, sa pagpapaigting ng kampanya laban sa mga wanted persons at iba pang lumalabag sa batas. Layunin ng Abra PPO na matiyak ang kaligtasan at seguridad ng bawat Abreño at mapanatili ang kapayapaan sa buong lalawigan, tungo sa isang ligtas, maayos at mapayapang bagong Pilipinas. Mula dito sa Abra Police Provincial Office, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Garcia. Outreach program ng PNP Women and Children Protection Center ang umarangkada sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Sa naturang programa ay nagkaroon ng pamimigay ng food packs at basic relief assistance. Ibabalita yan ni Patrolwoman Dara Falogme. Higit pa sa pagpapatupad ng batas, ipinamalas ng PNP Women and Children Protection Center ang serbisyong may malasakit sa pamamagitan ng Aling Police Outreach Program sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Katuwang ang Police Community Affairs and Development Course, Class 02-051-BIDM-2026-011 at Batasan Police Station. Isinagawa ang mga information at awareness activities na nakatuon sa kaligtasan at proteksyon ng mga babae, bata at pamilya. Layunin din ng aktibidad na mapalawak ang ugnayan at tiwala sa pagitan ng pulisya at ng komunidad. Hindi rin nakalimutan ang mga pamilyang nangangailangan ng tulong matapos ang mga insidente ng sunog at epekto ng kamakailang typhoon. Namahagi ang WASI-PC at mga katuwang nito ng food packs at basic relief assistance bilang dagdag suporta sa mga apektadong residente. Sa pamamagitan ng Aling Pulis, patuloy na inilalapit ng WASI-PC ang serbisyo ng PNP sa tao, hindi lamang sa pamamagitan ng proteksyon at law enforcement, kundi sa pamamagitan din ng edukasyon, malasakit at tunay na paglilingkod sa komunidad. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako po si Patrolwoman Dara Falogme, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Falogme.
Sa kulungan ang bagsak ngayon ng isang 24 anyos na lalaki na tinaguriang top 3 municipal most wanted person na may kasong frustrated murder sa operasyon ng mga otoridad sa Tinambak, Camarines Sur. Nakatutok dyan si Police Staff Sergeant Kim Gerald Corporal. Isang 24 anyos na lalaki na kabilang sa Municipal Most Wanted Persons, rank number 3 sa Tinambak, Camarines Sur ang naaresto ng mga operatiba ng Camarines Sur PNP bandang alas 11 ng umaga nitong Agosto 18 taong kasalukuyan sa Barangay San Isidro, Tinambak, Camarines Sur. Kinilala ang suspect sa alias na Nold, residente ng nasabing bayan at nakaharap sa kasyong frustrated murder na may inirekomendang piyansang 200,000 piso. Matapos ang pag-aresto, ipinalam sa kanya ang kanyang Miranda rights bago dinala sa nasabing himpilan para sa dokumentasyon at isinasailalim sa medical examination bago ilagay sa custodial facility. Pinangunahan ni Police Captain Jeffrey A. Escolano, hepe ng Tinambak MPS, katuwang ang mga tauhan ng 83rd Infantry Matikas Battalion, 9th Infantry Spear Division, Philippine Army at Camarines Sur 2nd Provincial Mobile Force Company sa pagsasagawa ng Manhunt Charlie operation na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspect. Ayon kay Police Colonel Tyrone R. Dutimas, officer in charge ng Camarines Sur PPO, patuloy na paiigtingin ng Camarines Sur PNP ang manhunt operations laban sa mga wanted person upang matiyak ang kanilang pananagutan sa batas at mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa lalawigan. Mula dito sa Camarines Sur Police Provincial Office, ako po si Police Staff Sergeant Gerald A. Corporal, nag-uulat sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Corporal. Hindi lang seguridad ang hatid ng kapulisan, kundi malasakit sa isinagawang outreach program kung saan nagkaroon ng libreng serbisyong medikal at dental ng Isabela Police Provincial Office sa mga residente ng San Mariano, Isabela. Ang magandang balita ay mula kay Police Senior Master Sergeant Anclain Baribawa. Naghatid ng iba't ibang serbisyo at tulong ang Isabela Police Provincial Office sa mga residente ng Barangay Tapa, San Mariano, Isabela bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng serbisyong malapit sa mamamayan. Isinagawa ang Isabela PPO Outreach Program ng First Isabela Mobile Force Company sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Francis C. Patad, Acting Force Commander nitong Agosto 18, 2026. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ang medical at dental services, feeding program, optical at eye check-up, libreng gupit, libreng tuli, pamamahagi ng food packs at sleepers. Layunin ng programa na mailapit sa komunidad ang mga serbisyong makatutulong sa kalusugan, pang-araw-araw na pangangailangan at kapakanan ng mamamayan. Mahalagang maramdaman ng mamamayan ang presensya ng pulisya hindi lamang sa pagpapatupad ng batas, kundi maging sa mga programang naglalayong tumulong at maglingkod sa komunidad. Mula rito sa Barangay Tapa, San Mariano, Isabela, ako si Police Senior Master Sergeant Anclain Abad Baricawa, nagbabalita para sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Dumako naman tayo sa safety advisories ng Police News Online sa paggamit ng social media at online games. Sa panahon ngayon, masasabing bahagi na ng buhay ng mga kabataan ang mga mobile games at online gaming. Walang masama sa paglalaro, pero kapag nasobrahan, napapabayaan na ang kanilang pag-aaral o nalalantad ang kanilang mga isipan sa content na puno ng karahasan, kailangan nila ng patnubay at gabay bilang mga magulang. Hindi sapat na alam natin kung ano ang nilalaro nila. Kailangan alam din natin kung ano ang natututunan nila. Kausapin natin sila. Lagyan sila ng limitasyon hanggang sila ay makakapaglaro. Makisangkot tayo sa paglaki nila dahil ang disiplina ay hindi nagsisimula sa paaralan, sa social media o sa batas. Nagsisimula ito sa tahanan. Gabayan natin ang kabataan.
Dahil sa bawat batang ating ginagabayan ngayon, nasisiguro natin na mas ligtas na komunidad ang ating kinabukasan. Sa panahon ngayon, bahagi na ng buhay ng kabataan ang smartphones at gadgets. Pero kailan nagiging problema ang paggamit nito? Kapag sobra na ang paggamit, maaaring maapektuhan ang tulog, pag-aaral, relasyon sa pamilya, at emosyon. Ang simpleng frustration ay maaaring mauwi sa galit at aggressive behavior. Hindi masama ang teknolohiya. Ang mahalaga ay matutong gumamit nito ng may limitasyon at responsibilidad. Magtakda ng screen time limits. Magkaroon ng gadget-free hours. Unahin ang sapat na tulog, physical activities, hobbies, at oras kasama ang pamilya at tunay na kaibigan. Para sa mga magulang at guro, mahalaga ang pakikinig at pag-unawa. Huwag agad manghusga, kaibiganin, gabayan, at kausapin ang kabataan. Ang tunay na solusyon ay hindi ang tuluyang paglayo sa teknolohiya, kundi ang pagkakaroon ng balanse. Alagaan ang isip, palakasin ang relasyon, at gabayan ang kabataan tungo sa mas malusog na kinabukasan. Sa panahon At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays at i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Milencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, ako si Patrolwoman Rosemia Marquez mula sa Manila Police District. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.